The Workers and Peasants Party, tayo ang nag-offer kay Pastor Kibuloy na pwede siyang tumakbo under the Workers and Peasants Party. Bakit under the Workers and Peasants Party? Kasi ang advocacy ni Pastor Kibuloy is pro-poor, pro-labor, and of course, pro-education, sa health. So, nag-focus siya doon. So, it means, tukma yung advocacy ni Pastor Kibuloy and advocacy ng Workers and Peasants Party. So, I have to clarify this. Ang Workers and Peasants Party, under my leadership, yung legitimate Workers and Peasants Party, tayo ang nag-offer ni Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo under the Workers and Peasants Party, and happily tinanggap ni Pastor Kibuloy yung nomination and inatas niya sa Certificate of Candidacy na final niya noong October 8, 2024 doon po sa Manila Hotel. Sa mga sandaling ito, bisita natin muli sa studio si Attorney Mark Tolentino para linawin pa kasi kaninang umaga nakikisa kasi yung internet minsan sa atin eh. Yes, tama. Parang naririnig siguro yung pinag-uusapan. Kaya ngayon mas pag-uusapan pa natin itong paghahain ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo C. Kibuloy at merong mga pumalag. Linawin natin mismo kay Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, magandang gabi. Bati ka muna sa ating mga kababayan. Good day po sa lahat ng mga followers ng SMNI, lalo na yung mga kaibigan po natin na nanood ng itong program po natin na Nightline, and of course yung mga followers natin sa Pinoy Legal Minds. Good day kay MJ, Admar, and sa lahat ng mga kasamahan po natin sa KOJC. Magandang gabi po sa ating lahat. Baka maligaw sila, Kuya Mark. Hindi naman may isang araw pa may pagitan pa. Yes, tama. Pero unahin natin ito kasi parang naging laman ng balita at kinatigan noong ibang mga artikulo yung isang nagpapakilala na leader ng mismong party na kung saan yun yung political party na nakasulat doon sa COC ni Pastor. Ano ba ang paglilinaw ukol dito, okay, Attorney Mark? At paano natin nasabi na yung sa inyo or yung mga sinasabi nyo po na ikaw yung pinakapinuno, yun yung kinikilala ng COMELEC? Yes, under the resolution or the certification issued by the COMELEC, tayo ang presidente ng Workers and Peasants Party. So that's why nung nag-decide na si Pastor na tumakbong senador nung October 7 ng gabi yun, well, we have a dinner doon po kung saan siya ngayon, saan siya ngayon nagstay, pinakita ko yung CONA na, so it means we are offering the certificate of nomination to Pastor Kibuloy na tatakbong senador. So we are happy naman na tinanggap naman niya. So we're offering na maging member siya ng Workers and Peasants Party, and tinanggap niya yung nomination natin. That's why yung kanyang certificate of nomination, yung kanyang certificate of candidacy, naka-attach doon ang certificate of nomination and acceptance ng Workers and Peasants Party. So it means yung legitimate Workers and Peasants Party, kami po ang nag-offer. Lawyer po tayo ni Pastor Kibuloy. At the same time, I am the president or the leader ng Workers and Peasants Party registered under the COMELEC. So, tayo ang authorized to sign the CONA, and per COMELEC resolution, tayo din ang official. So, kung sino man na sila, I don't know kung sino yan, kasi sinek ko po sa internet, yung nagsabi na disowning daw Pastor Kibuloy is actually independent naman yun noong 2022. Nakita niyo dito sa screen, 2022, tayo ang nag-issue ng CONA ng lahat po ng mga kandidato ng Workers and Peasants Party noong 2022. Nandyan po yan sa picture na yan, sa gilid natin, na 2022 tayo nag-issue, and that is also the certification from the COMELEC na tayo ang official president ng Workers and Peasants Party na nag-issue ng CONA. And in fact, kung tingnan natin yung history, tayo din ang nag-issue ng CONA ni then presidential candidate Bongbong Marcos to run for president. Although yung kanyang inattach sa kanyang certificate of candidacy, yung CONA ng Partido Federal ng Pilipinas, but bago yan, the Workers and Peasants Party nag-issue din ng CONA to then presidential candidate Bongbong Marcos. So hindi natin dinesown si Pastor Kibuloy. Kung hindi, tayo pa ang nag-offer
the Workers and Peasants Party, tayo ang nag-offer kay Pastor Quiboloy na pwede siyang tumakbo under the Workers and Peasants Party. Bakit under the Workers and Peasants Party? Kasi ang advocacy ni Pastor Quiboloy is pro-poor, pro-labor, and of course, pro-education, sa health. So, nag-focus siya doon. So, it means, tukma yung advocacy ni Pastor Quiboloy and advocacy ng Workers and Peasants Party. So, I have to clarify this. Ang Workers and Peasants Party, under my leadership, yung legitimate Workers and Peasants Party, tayo ang nag-offer ni Pastor Apollo Quiboloy na tumakbo under the Workers and Peasants Party, and happily tinanggap ni Pastor Quiboloy yung nomination and inatas niya sa Certificate of Candidacy na final niya noong October 8, 2024 doon po sa Manila Hotel. So, malinaw yun. Yes. Ano naman itong claim ni Attorney Sunny Matula na siya yung nagpapakilalang presidente? Kaya ang tanong nga ngayon, parang kagaya ba ito ng PDP laban na nagkaroon ng dalawang paksyon? So ang tanong dyan, noong 2022, saan siya? Nakita naman natin, wala naman siya noong 2022. Noong 2022, doon siya sa may, I don't know kung tumakbo ba yung senador, but he ran as an independent. So hindi naman siya member ng Workers and Peasants Party. Nakita niyo naman, you can check that to the internet, yung result ng 2022 senatorial election. Nakita natin, yung pangalan na yan, of course, hindi ko siya personally kilala, independent ang nakalagay doon. But kahit na kung sino man siya, o kung sino man yan mga Workers and Peasants Party na hindi, kung doon sa grupo ni Matula, although ang pangalan nila pala hindi Workers and Peasants Party, ang pangalan nila Workers Party Philippines. So, hindi yan naka-registered sa COMELEC, yung Workers Party Philippines. So, although yung Workers Party Philippines under ni Matula, kung sino man siya, welcome pa rin sila na kung to join the volunteer organization of Pastor Apollo Quiboloy sa pagtakbo ni Pastor as Senator of the Republic of the Philippines. So, hindi natin pwede sabihin na peke sila, one sila, nag-assume sila na official. Hindi natin pwede sabihin yan kasi kung sabihin ko yan, self-serving naman sa atin yan. So, ay ko sila masaktan. Sabihin ko na sa kanila, they're welcome to join Pastor Apollo Quiboloy. They're welcome to join the volunteer group of Pastor Apollo Quiboloy na tulungan po natin siya na sa campaign for senatorial campaign this coming 2025.